Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa at gayon din isang mapagpala at mabiyayang hapon din naman sa mga kapatid natin na nasa Pilipinas, kung mayroon man pong kasama natin na ah, kaisa sa pagsamba sa Panginoon. Sumaatin pong lahat ang biyaya ng kalangitan. Amen. Hallelujah. Ah, Let me just prepare my notes. Okay, today is actually a memorable day for me and for my wife dahil ika-24 na pong anibersaryo ng aming pagsasama, ng aming kasal. Salamat sa kanyang ipinagtiis. Ako naman po ay hindi naman nagtiis dahil ako po ay maligaya na kahit wala po kaming mga supling, siya po ang aking baby. Kaya it doesn't matter kung wala pong tumatawag sa amin ng mommy or daddy. Anyway, ang mahalaga, masaya po. Amen. At ang 24 na taon ay hindi madali. Pero dahil nga po mahal ang isa't isa, ay mapagtatagumpayan ng lahat. Amen. Konting inspiration lang yon sa mga gustong mag-asawa at sa mga kasalukuyang mag-asawa. Amen. So, this morning, my task from the Lord, my task that I received from the Lord is to share with you something that's, I know it's very relevant sapagkat we're still in the mode of uh, uh, taking off doon sa ating pong flight to this 2021 journey natin. And marahil narinig po natin yung binasa doon sa ating opening scriptural reading. It's about doon sa uncertainty ng tomorrow. No? We cannot promise tomorrow. And maybe some of us have these plans. Mayroong mga plano na kung anong gagawin, saan sila magbabakasyon, or maybe uuwi ng Pilipinas para magbakasyon. The Bible tells us clearly that we don't know what will happen, what will gonna happen tomorrow. And we cannot even say that the sun will always rise tomorrow. No? Kasi may mga pagkakataon kapag cloudy yung panahon, hindi natin makikita yung sunrise. No? So we cannot promise really tomorrow. Kaya ang sabi doon, pay attention to this saying, today or tomorrow, we will go into some city, stay there a year, conduct business. Kasi ang buhay natin ay like mist, sandaling lalabas, pero pagdakay, nawawala. Now, what I'm going to share with you is this. So you can see start here, go there, turn here. Now this, here, new step, next step. But this is the word of the Lord today. We need this sense of direction. Can we say this together? Sense of direction. Hallelujah. You know, sense of direction actually is a partnership between human and divine to reach our God-given destination. Again, it is a partnership between human and divine to reach the God-given destination. No? Direction is very important to reach destination. Pag walang direksyon,
makakarating ka rin naman. Pero you will face so many hassle in life, so many trouble, delays, but you will still reach your destination. That's why uh, I believe that direction is very important. And I'm going to read only one verse, but I prepared six version of this verse. We can see this in Proverbs 16 verse 9. If you can, please stand up so that we can give a salute and standing ovation for the reading of His Word. This is what it says in Proverbs 16 verse 9. A man's heart plan his ways, but the Lord directs his steps. We can make our plans, but the Lord determines our step. That is in New Living Translation. In NASB, New American Standard Version, the mind of a person plans his way, but the Lord directs his steps. In Good News Translation, you may make your plans, but God directs your action. In CEB, we make our plans, but the Lord decides where we will go. And the last one, God's Word Translation. A person may plan his own journey, but the Lord directs his step. Let us pray. Thank you, Holy Spirit. We are so desperate, Lord, asking for your guidance, asking, Lord, for your help so that we could hear you today, Lord. Isa lang po ang aming dasal na sama-sama sa umaga nito, Lord, ang marinig ka. To hear from you, Lord, and to direct us, God. Which way you want us to go, Lord. Hayaan mo sa mga pagpapasya namin, Lord. Mahalagang pagpapasya na gagawin namin sa taong ito, Lord. We are asking for your direction, God. Hiningi po namin ang iyong tulong. Samahan mo kami, Lord. Ang mundo ay patuloy na gugulo. Ang mundo ay patuloy na iingay. Ang mundo ay patuloy na magkakaroon ng kaguluhan. Ngunit silang lumalakad, Panginoon, sa iyong pangunguna ay mananatiling ligtas. Gusto po naming magpakup sa iyo, Panginoon, at hayaan mong marinig ka namin ngayong umaga. In your simple message, Lord, marinig ka namin. Payapain mo ang aming mga kaisipan, Lord. Sawayin mo ang anumang mga kaguluhan. Hayaan mong tumahimik kami, Panginoon, sapagkat gusto ka naming marinig. Salamat po, Amang Banal, sa iyong katapatan, Lord. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat, O Diyos, sa iyong pagsama. Mula noon hanggang ngayon, sinasamahan mo kami. Salamat po. Hayaan mo ang aming puso ay magsabi ng totoong pasasalamat sa iyo. Puri ka namin, banal na Espiritu. Mamahala ka ngayong umaga sapagkat gusto po namin, O Diyos, lumakad sa direksyon galing sa iyo.
And as one, Lord, not only as individual, Lord, but as one church, Lord. We want to go in one direction. And we thank you for that, Lord. We bless you, we honor you, and we thank you. In Jesus' name. At ang lahat ay sasang-ayon pagsasabi ng Amen and Amen. 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 You may be seated. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I don't know if you are really convinced that we really need instruction for us to have this direction from the Lord. As I said, it is a partnership between human and divine to reach out this God-given destination. No. Hindi lahat ng destinasyon ay galing sa Diyos. May mga buhay na nasisira, may mga buhay na wasak. Whether you like it or not, may mga ganong ending ng buhay. No. Hindi lahat glorious, hindi lahat happy. Even in marriage, no. You can start happy but you will end sad and worst yung inyong ending na mag-asawa. No? Kasi we cannot promise tomorrow. Di natin alam yung ating mga kahantungan. No? But one thing for sure, meron talagang final destination. Merong talagang hantungan na kung saan yun yung magde-define kung matagumpay ba ang isang tao o hindi. Meron ba ritong gusto na mag-end yung kanyang buhay na sira, wasak, durog? No, gusto natin na mag-end na mayroong pagmamalaki ang Diyos doon sa klase ng tinungo nating buhay. Amen. Now, let's us learn from our message this afternoon. You know, our destination is not solely in the hand of God. No? Yung ating pupuntahan ay, o yung direksyon ng buhay, it's not solely in the hand of God. As I said, it is a partnership between human and divine. No? Hindi ang Diyos ang solong nagpapasya nito. Although makita natin doon, God is the one directing our step. Our heart is the one planning, man, people, yun ang binanggit doon sa iba't ibang translation, pero iisa lang yung kanyang meaning. Binigyan niya lang tayo ng mas maliwanag na pag-unawa. Sabi nila, dahil daw ang Biblia ay puno ng maraming translation, kaya hindi na na-preserve yung original meaning. Hindi totoo yun. Kasi yung mga version and translation, it helps us para mag-grasp yung tunay niyang meaning. Kaya mahalaga na nagkakaroon tayo ng pag-aaral at pagbabasa sa kanyang mga salita. Inaaral natin to, kinoconsult natin ang ibang mga translation of the Bible so that we could fully grasp yung pinakang intention noong sumulat nito. Now, we also need to decide which direction we want to go. Ang katunayan yan, pwede kang magpasya na ngayong araw na to ay hindi ka manood ng virtual meeting. Di po ba? It so happen na nagpasya ka, bubuksan ko yung aking laptop or iPhone para manood ng virtual service natin. Pero kung nagpasya ka, because you're the one deciding it, nagpasya ka na matulog na lang,
o kaya ay mag-mall na lang, even you can decide also to leave this church. You can do that because you're the one deciding it. Can you say amen to that? Hindi naman natin gawin yung gusto natin. Kasi we have the rights to do what we want to do. Amen? Hindi naman tayo mga robot. Kaya, ang Diyos ay nakikialam. Alam niya na ang tao ay very prone para magpasya at tumahak sa maling landas. Kaya, ang Diyos ay sumasama sa eksena. You can make your plans. But God said, I am the one who will direct your steps. Bakit niya kailangan gawin yon? Why God need to do that? No. What is the reason? Let us first understand the basic meaning of sense of direction. Sense of direction, basically, it is a person's ability to know without explicit guidance the direction in which they are or should be moving. In Tagalog, ito raw yung kakayanan ng isang tao na malaman yung direksyon kahit walang panglabas na mga gabay. Ano? Kaya nga tinatawag doon yung sense, di ba? Hindi man natin nakita yung literal na nangyayari doon sa mga senses natin, ano, yung sense of touching, sense of tasting, di ba? Yung taste ba nakikita natin? Hindi, nalalasahan 'yon. Yung seeing, di rin naman. Yung seeing mismo ay pagtingin, pero it's not really visible, no. Yung senses daw ay hindi visible. Kaya it is a person's ability, no. Now, saan galing yung ability na yon? That is my question there. Saan galing yung ability para malaman mo yung direksyon kahit walang guidance? We always use these maps, di ba? Meron tayong mga Waze, meron tayong Google Maps. Pagka gusto nating malaman o puntahan ng isang direksyon na wala tayong kaalam-alam kung saan yon, these gadgets, these apps will help us to direct our path so that we could reach our destination. But sense of direction is the ability na matuntun yung direksyon kahit walang gabay. No? And it is the works of the Holy Spirit. Let us proceed. Direction is important to reach the destination. Do you agree with that? Sangayon ba tayo na kailangan natin ng direksyon para ma-reach yung destination? Obviously. Alam nyo, ako po ay driver lang po ako sa aming kumpanya. Ako po ay isang taga-hatid at taga-kuha ng kung anumang bagay dun sa aming opisina. And our company is managing big camps. At dun sa isang camps, meron siguro na mga 20 tenants or more. Meron kaming 9 big camps at yon ay may mga tenants na iba't iba kasi pwede silang kumuha ng 100 rooms lang, pwede silang kumuha ng 50 rooms. Ang minimum na pwedeng kunin doon ay 5 rooms. So, meron kaming maraming tenant na minamanage. Kami yung gumagawa ng lahat ng management doon sa camps. Therefore, ito yung trabaho ko. Ako yung nagko-collect ng mga cheque, ako yung nagdadala ng mga documents, yung mga contract. So maraming pinupuntahan akong iba't ibang lugar dito sa Dubai. Kaya pag umalis ako sa office,
nandun na sa isipan ko yung mga lugar na pupuntahan ko. So, kailangan ko ng maayos na pag-iisip, no? And that is what we're going to discuss. For us to have this sense of direction, at the same time, ma-reach natin yung ating destination, we should have a clear vision. In other words, dapat yung taong merong sense of direction, dapat meron siyang vision, meron siyang sense of sight. No, hindi pwedeng mag-akay o kung ikaw ay kasama sa grupo, hindi mo pwedeng i-lead o akayin yung mga kagrupo mo, no, kung ikaw ay bulag, kung blind ka. Kaya I'm so glad that this church has a vision, ano. And Pastor Miles is the vision keeper. No? At because of that, meron tayong direksyon, no. Merong mga nangyayari. And it's very proven, no. Nag-start tayo ng from scratch, pero ito na ngayon tayo, no. Meron na tayong mga kasama na nagsimula lang sa actually nagsimula talaga sa zero. Because there is a vision, therefore there is a sense of direction. No. Are we still okay? In the Old Testament, to make this a little bit clear to you, in the Old Testament, yung mga kings, hindi sila pupayag na walang ma-receive na instruction from the prophets of God. No? Lagi silang nagkakaroon ng consultation kasi gusto nila na malaman yung direction from God through the prophets. And the prophet are also called the seer in the Bible times in Israel. Even si Samuel ay tinatawag siyang seer, prophet the seer. Kasi merong tatlong pangunahing tungkulin ang isang propeta. Siya ay teacher of the truth, a teacher of the revealed truth. He is also the perceiver of the hidden truth. Nakakakita siya ng mga bagay na hindi pa nangyayari. The prophets are able to perceive those hidden truth kasi sila yung tumatanggap ng mga kapahayagan mula sa Diyos. Of course, everything's revealed to our God. Therefore, yung mga kings, nagre-rely sila doon sa direction from the prophets kasi nakakakita sila ng future. Lalabanan ba natin tong mga Amalekites o mga Pilisteo o mga Moabites kasi during that time merong mga war sa mga kingdoms. So, nagko-consult sila doon sa mga seer, sa mga propeta. And the prophet also, they are bearer of the truths. Kaya nga kapag may totoo silang, may makatotohanan silang kailangang sabihin, kahit na ito ay favorable or unfavorable doon sa mga king, sinasabi nila. Kaya nga yung mga propeta ay kailangan talagang sinasamahan ng Diyos kasi ang ino-confront nila minsan yung mga hari at pwede silang patayin ng mga hari kapag hindi gusto ng hari yung kanilang sasabihin. So we need to have a vision. Kailangan bukas yung ating mata. Nakikita natin yung nangyayari sa ating kapaligiran. Amen? Alam natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Bukas yung ating mata sa
katotohanan ng salita ng Diyos at sa katotohanan ng ating kasalukuyang buhay. Amen? Hindi po natin kayang magkunwari, hindi po natin kayang mag-pretend. At makikita kapag tayo po ay nanlalamig sa Panginoon, it will reflect from the outside. No? Kaya mahalaga na for us to have this sense of direction, we should need to have a clear vision. Amen. Of course, hindi lang ito ability ng human. We need a partnership of divine, meaning the Holy Spirit. Amen? Nung unang panahon, mga prophet ang kanilang kinoconsult. But now, in our church day, no, sa panahong ito, we have the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one having this revealed even the hidden truth. Kaya, individually, meron po tayong pwedeng pagkuwanan ng clear vision na ito sapagkat ang banal na Espiritu ay tumatahan sa atin. Can you say amen to that? In Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish. No? Anong ibig sabihin nito? Kapag wala raw pangitain, ang mga tao ay napapahamak. Of course, kasi walang direction. Kapag walang vision, there is no direction. Ang Diyos, ang mga tao ay in chaos kasi hindi nila alam kung saan pupunta. Amen? Kaya mahalaga na mayroong vision. Hindi nga pwedeng mag-akay ang bulag sa kapwa-bulag. So kailangan mayroong paningin, mayroong sense of sight para tayo po ay makatunton doon sa ating pong landas na tatahakin. Papunta doon sa ating gustong patunguhan. The next one is excellent planning. Hindi ko alam kung gaano tayo ka-excellent, no? Gaano tayo kahusay sa pagpaplano. But you know, planning is not against God. No? Hindi ibig sabihin na tayo ay nagpaplano ay pinapangunahan natin ang Diyos. Ang sabi doon, you can plan. Di ba sabi doon sa ating binasa? A man's heart can plan. Di ba? Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi anti-planning. God is not anti-planning. Gusto ng Diyos na nagpaplano tayo kasi alam niyo po ba na if we fail to plan, para na rin tayong nagplan to fail. Kapag daw tayo ay nabigong magplano, para na rin daw tayong nagplanong mabigo. Kasi wala kang plano. What is your plan? Kaya nga kapag ini-interview ang isang applicant, tinatanong siya ng interviewer, how do you see yourself 5 years from now? Kasi yung sense of direction na yon, sasamahan mo yun ng plano. Mag-aaral ka. Gusto mo mag-doktor, mag-aaral ka. Eh kung wala kang pang-aral, magtatrabaho ka. Di ba? May mga working students. Dahil sa meron silang sense of direction, meron silang vision, 5 years from now, gusto ko ganito na ako. Therefore, you need a plan to reach that very goal. Nagiget po ba natin yung punto? No? Kailangan natin ng mahusay na pagpaplano. And yun nga lang din natin alam kung ano yung ating ability para maglatag ng isang magandang plano. Amen? Now, merong problema rito kaya nag-interfere. Sumasama sa eksena ang Diyos.
merong problem dito sa planning. Kaya ang sabi niya, pwede kayo magplano, sabi ni Lord sa kanyang salita, you can plan, but I will be the one who will direct the steps. Bakit kaya? Bakit kaya kailangan niyang mag-interfere? Bakit kailangan niyang sumama sa eksena? Tingnan niyo yung mga preceding verse dun sa ating binasa. Kasi binasa po natin ang ating scripture reading ay sa Proverbs 16 verse 9. Pero ito yung mga preceding verse. Bakit kailangan ang Diyos nakikialam sa plano natin? Kasi itong sabi, we can make our own plans, but the Lord gives the right answer. Ito yung reason kung bakit. People may be pure in their own eyes, but the Lord examines their motives. Alam nyo, may mga tingin tayo kasi na yung plano natin ayos na ayos. No. Ito yung tamang-tama na gawin ko. Kaya lang, the problem is, may mga tingin tayo na yun ang tamang-tama. No? Kaya lang, hindi natin alam yung inner na intention, yung motibo ng ating puso. Tatanungin ko kayo, kasi ito po ay kamakailan naglinger siya sa aking isipan. Ano? Kasi padami ng padami yung aking mga naiisip. No? Sabi ko nga po sa inyo, may mga tingin tayo na yun ay tama-tama. No? Napanood namin yung mga pastor na dati naming kasama. Nakita namin ni Jean, nabuksan namin yung Facebook. Habang nagsasalita yung pastor, talagang alam nyo, parang yung puso namin ay umiiyak siya, sobrang struggle siya. Talaga naman pong mahirap ang magpastor sa Pilipinas. Kasi doon, it requires your full commitment. No? Wala ka talagang trabaho. Ang bread and butter mo talaga yung simbahan. Doon ka talaga didepende. Doon ka aasa. Paano kung yung church mo ay mga mahihirap lang, nasa mga magsasaka lang, na walang regular na income. Bigyan ka nun mga talong, sitaw, mga halaman nila. At nagpastor po ako sa ganung lugar. Yun ang dinadala na. They are happy to bring that in the church. Paano kung may pamilya ka? And that time may sakit yung kanyang And pag-usapan naming mag-asawa, parang ang sarap na pagpalain itong mga taong to na yung regular silang merong matatanggap na from us, para mula sa amin na kung pwede lang talaga na regularly kahit meron silang 2,000 monthly, parang sobrang makakatulong yon. May mga ilan yung mga pastor na nakilala namin na talagang alam naming mahal na mahal ang gawain at mahal na mahal ang Diyos, pero sobrang hirap sapagkat yung kanilang lugar na pinagpapason is really incapable to sustain them. No? And marami kaming gustong kagaya nung yung aming dating workers noon na ngayon ay nagda-dialysis, no? Humihingi ng tulong at until now hindi po namin pa sila talaga mabigyan ng tulong na galing sa amin mismo, no? Kasi talagang kami man ay bale-balentong din sa mga panahong ito. Na para nakikita namin after 2 years pa yata kasi pagka na tapos na yung loan nila, kaya wag nang maglo-loan. Yun ang lesson. Para yung salary mo, i-enjoy mo. Gulong-gulong. Yung pamangkin ko na deserving na regular kong padalan. Pero hindi ko magawa kasi talagang siya yung nag-aalaga sa mother ko. So they deserve to to receive support from me particularly. And then, alam nyo, lately,
Kasi maraming mga lagi ako naghulog doon sa Al-Ansari at yung mga kasama ko doon sa sa akin nagpapahulog. So lagi akong may coupon na 1 million. Lagi akong hulog ng hulog. Alam nyo, habang ginagawa ko kasi sa akin inuutos yung nani ng boss ko na lagi nagpapadala. So sa pangalan ko, kasi sa ako naghuhulog sa Al-Ansari, siguro mga more than 20 na yung akong naihulog na coupon, 1 million. Sabi ko, Lord, it is a destiny. I know it is a destiny from you. You are the one who will make this possible. Napatamain ako ng 1 milyong dirhams. May tumama nga, Pilipino po ang tumama talaga, babae. Pero alam nyo, inaano ko na yon. Sabi ko, ang bola kasi January 4. So meron na akong naisip, Lord, you try me. Pag hindi ko talaga itatais yung 100,000 sa church, bayad yung lahat na expenses, yung mga plano, sabi ko, yung lahat ng mga pinramis kong yun, Lord, I'm giving it. Yun ang desisyon ng puso ko. Now the problem is this. Hindi natin alam talaga yung hidden motive. Kasi kapag meron ng ganyan, yun ang hindi mo alam, yun yung beyond that. Pero in my mind and in my heart, I know, alam ko yung mga pagpapalain ko. Yung utang namin kay Pastor Peace, i-triplihin ko yun. Sabi kong ganon. Alam niyo po, sobrang babait po nitong mga pastor na to. Allow me to say this. Alam niyo po bang may hanggang ngayon, siguro mga kayo mong utang Kaya meron kaming utang siya na 5,000 na talagang yung mga panahon yun ay talagang nag-save ng buhay namin, ng buhay ko particularly. Kasi that time wala akong trabaho pa, exit. Ay ko, Lord, i-clear lahat yung mga yan. Meron kaming utang kila Pastora Miles. Pastora Miles, kung nakikinig ka man. Hindi naman to nakasulat, hindi to nakalista sa tubig. Talagang inaisip ko yon, sabi ko, I can even triple that abruptly. Yun yung mga nasa isip mo, ang gaganda naman, mabubuti, no? Pero hindi mo alam kung sakaling magkatotoo na 1 million you have, anong mangyayari sa'yo? Siguro, tingin ko guguluhin ako talaga nun kasi kung ano-anong maiisip, punta tayo sa Maldives, punta tayo sa uwi na, mag-business siya. Hindi mo alam, maybe you will also abandon your post. Alam niyo ba, may utang kaming 13,000 sa mag-asawang yan, Riano. I-smile kami, pero alam niyo ba po minsan, kaya ito I give really, I really praise the Lord and I salute this guy. Pastor Ray, alam niyo po ba nung nakulong ako sa kasi ngayon sa bangko huwag kayong loan. Nung nagkaroon ng hearing, biro mo ang inutang ko lang doon sa ay 17,000 lang dito sa yun. Pagdating doon sa kasi blank check yung sinasign mo, pagdating doon sa 55,000 ang kailangan kong bayaran. Sabi nung judge sa akin, inutang mo ba to? Ikaw ba nagpirma nito? Yes sir. Pero hindi po ito actual, hindi. Yun lang tinatanong nung Okay. So kailangan ko lang magbayad ng 3,000 para maklear ako. Ang problema, wala naman akong 3,000 nun. So, para maklear ako, ipangulong ko yon 100 per day. So, clear ka rin naman. So, 30 days. 1 buwan akong mag-stay. Nandun si Pastor Ray ang kasama ko noon. And bigla na lang Pastor Ray, tinubos ako dun sa kulungan. Kaya nakalaya ako. Pastor, ako ay alipin mo.
Kaya alam nyo, love namin itong mag-asawang to. Hindi dahil may utang kami, pero kaya sabi nga namin, promise namin sa Lord, we will support this servant of yours. Kung sa Pilipinas man, sasamahan namin sila. No? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Alam nyo, never naming, kahit si Pastor Chris, I give credit to this very good man guy. Hindi sila never namin silang narinig na maningil sa amin. And also kay Ate Cherry, alam mo, nalimutan ko na, may 1.8 pa akong utang dyan kay Ate Cherry. Parang nagre-reveal yata ng ano. Hindi, gusto ko lang bigyan ng credit tong mga taong to na they have such a good heart, no? Na kaya naisip ko yun, Lord, patamain mo kami. Pag tumabir mo, ang dami ko nang nahuhulog na coupon doon kasi ako tagapaghulog nila. So, utusan niyo ako, utos sila ng utos sa akin na maghulog doon sa alansari ng kanilang mga padala. Sa pangalan ko, hulog ako. Pag tumama ako, di sa akin. Kaya lang, hindi natin alam yung sa likod noon. Kasi the Lord examine the motives. Kahit kayo rin siguro No? Pag nangyari yun sa inyo, ewan ko lang kung anong gawin sa inyo, kung saan kayo dadali nung ganong klase ng amount. It's 1 million dirhams. No? Now, this is what the Lord wants from us. No? This is a partnership. No? We decide. But the Lord is expecting us to commit our action. My action, your action to the Lord, and your plans will succeed. Meron ba ritong gustong magtagumpay sa buhay? Gusto natin. No? Kayo, gusto nyo bang magtagumpay sa buhay? Yung mga plano ninyo. The Lord is telling us, commit your action. And your plan will succeed. Now, this is the third one. The first one is, we need to have a clear vision. The second one, we need to have excellent planning. We need a plan. God is not anti-planning. Gusto ng Diyos may plano tayo. Pero gusto niya lang i-commit natin yung ating action. And this is the third one. This is the other translation of commit. No? Entrust your effort to the Lord and your plans will succeed. No? Sabi dun sa kaninang translation, commit. Now dito, entrust your effort to the Lord and your plans will succeed. This is the third one. Align yourself. No, I'm always hearing this from Kuya Alvin. No? And I like him saying this term. No? I align myself. No? Yung testimony niya na meron siyang mga plano, no? Meron siyang mga goal in lives. And ang ginagawa niya, ina-align niya yung kanyang sarili. No? Of course, kung gusto mong maging arkitekto, mag-aaral ka ng pagiging arkitekto. Hindi ka mag-aaral ng ibang kurso na magna-nursing ka. Anong course mo? Gusto ko maging architect. Pero anong course mo? Nursing. Hindi siguro tama na parang meron kang plano, meron kang sense of direction, and yet, hindi mo naman ina-align yung sarili mo. Gusto mong maging guro, hindi ka naman nag-aaral. Gusto mong maging leader ng Bible study, tamad kang magbasa. Hindi ka nag-uukol ng panahon para mag-aral.
to prepare yourself. Aligning yourself is important for us to achieve the goal. It's very practical and easy to understand. You know, as I said, my job is to go from place to place. At kapag ako umalis sa aming opisina, nakadrawing na sa isip ko yung aking pupuntahan. Ang tawag doon, planning. Meron na akong sense of direction. Nakaplano na yung pupuntahan ko, doon ako muna pupunta. Then, pagkatapos nun, doon ako pupunta. Now, kapag meron ka ng ganon, paglabas mo sa kalye, dahil nakaplano na ang lahat, merong positioning na tinatawag. Kapag ka nasa crossing ka at mag-straight ka, dapat nasa gitna ka, nasa middle ka ng road. Kung gusto mo na less yung hassle. Pwede naman na kung saan-saan ka pumesto, alam to ng mga driver. Pwede. Pag mag-turn ka, mag-U-turn ka, dapat nandun ka sa extreme right ka dapat kapag ka mag-U-turn ka. Huwag ka ron sa left. Pwede naman, pwede ka makapag-U-turn, pero manggugulo ka ng iba. Kasi sisiksikin mo yung iba para makapunta ka ron for you to make U-turn. Tama ba yun, Pastor Richard? No. Pag mag-U-turn, dapat nandun ka sa extreme right. No. Kasi U-turn ka pupwesto ka dito sa slow lane, ay sasabihin sa yung RTA, bagsak ka. Kaya may testing kasi may mga tamang posisyon kapag ka gusto mong maka-reach ng destination. We need to align ourselves. Otherwise, marami kang hassle sa road. Marami kang mga madi-disturb. And you will not be a blessing doon sa iyong mga kasama sa journey. Maiirita sa iyo yung mga kasama mo. Kainisan ka kasi wala ka sa lugar, wala ka sa posisyon. You need to align yourself. Amen. Can I hear amen to that? Ito yung sinasabi kong analogy, a close analogy doon sa sense of direction. Meron tayong road sense. What is road sense? It is a person's capacity for safe behavior on the road. Kasi nga kung ikaw ay liliko sa kaliwa o sa kanan, dapat nandun ka sa tamang posisyon ng road. Kaya nga sa road may mga road markings. Nakita nyo may mga arrow, papunta rito, magle-left siya or mag-straight siya, magra-right. Malayo pa lang, makikita mo na yung mga road signs na yon. Kaya kung mag-straight ka, your plan is to go straight from the crossing, dapat nandun ka sa middle ng road. Kasi nandun yung arrow na going straight. Kung pupunta ka naman sa right ng crossing, therefore, kailangan mo magposisyon doon sa right side of the road. May road markings doon, yung may arrow na papunta doon sa right. Kaya pag ang isang driver, ang isang manlalakbay, because we know life is a journey. And we don't know what lies ahead. Hindi natin alam. Blanco yung mga mangyayari sa unahan. Kaya nga nung 2020, sabi ng mga tao nung New Year ng 2020, brings on 2020, ilabas mo na 2020 kung ano yung gusto mong ilabas. Lumabas nga si 20, vulkan. Tapos sinundan ng pandemic, lockdown. Walang nakapredict nun. Yung mga magagaling na mga hula, lahat sila ron. Wala. Wala silang nakita, na-vision. Kaya pinahiya ng Panginoon ang lahat ng mga manghula na nagsasabing they can predict tomorrow. Walang naka-sense nun. Because we are all blind for tomorrow. Kaya nga, we need the partnership of the Holy Spirit because
The Holy Spirit is the one who is capable to rebuild the things that lies ahead of us. And sa analogy ng sense of direction and road sense, it is a person's capacity for safe behavior on the road. It is also a good judgment, no, in avoiding trouble or accident on the road. Ito ay isang mahusay na pagpapasya para law maiwasan yung mga trouble habang tayo ay naglalakbay. We need a sense of direction. No? I know, meron tayong mga plano for this year. No? We have plans. It might be specific or parang hindi patiyak na plano, no? And I would like you to consider this message today. We need a guidance from God, no? For this very direction. No? Kasi kung ano yung pagpapasya natin gagawin ngayon, it will surely determine kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon. And hindi natin gusto na magkaroon tayo ng regrets. No? Sana hindi ko ito ginawa. Sana naging careful ako, no, sa decision ko. And I myself, this is always my principle, no. Kung ano man ang gagawin ko, no, kung ano man ang mga pagpapasyahan ko, I will make sure na ang Panginoon laging kasama sa eksena.